Patuloy po tayong nagagalak dahil kasama natin si Marks ngayon from Ukraine via Zoom. So magandang umaga sa inyo dyan. Magandang hapon dito sa Pilipinas. Please turn with me to Acts chapter 6 verse 1 hanggang sa 6. At dalawa po ang ating teksto ngayon. 1 Timothy chapter 3 verse 8 hanggang sa 13. Unahin po natin ang Acts chapter 6 verse 1 hanggang sa verse 6. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parminas at si Nicolas na isang naging Hudiyo na taga-Antioquia. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. And then please turn to 1 Timothy chapter 3 verse 8 hanggang sa 13. And this is what the Word of God says. Gayon din naman ang mga dayakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna at kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga dayakono. Gayon din naman ang mga babae ay dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga dayakono ay dapat na may tig-iisang asawa lamang at pinamamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan, sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuti bilang mga dayakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Mahal po natin ang ating mga dayakono, 2 dayakono. I hope everyone is able to say that from the bottom of our hearts. We really do. And they have served as salt and light of the earth. Sila po ay matatapat na mga lingkod bilang mga may hawak ng isang office na itinalaga ng banal na kasulatan. And here's a thing about deacons. Ang mga dayakono po, mga kapatid, ay nagpo-provide ng mahalagang ministeryo sa loob ng iglesia. And in fact, ay talagang masasabi po natin ng isang malusog na diaconate ministry ay nagko-contribute para sa kalusugan ng isang iglesia. Hindi po nagbibigay sa atin ang banal na kasulatan, ang New Testament, ng detalyadong impormasyon, hindi katulad ng information patungkol sa mga pastor, mga overseers, mga elders. Pero malinaw po at malakas ang implications ng mga passages ng banal na kasulatan patungkol sa papel na ginagampanan and responsibilities ng mga deacons sa loob ng iglesia. At meron pong apat na bahagi ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po ito mahaba. Mga 15 minutes lang ito at saka 1 oras. Una is the biblical word for deacon. So aralin po natin ang etymology, ang word na ginagamit ng banal na kasulatan para sa mga dayakono. Pangalawa, the biblical roots of the diaconate.
Saan po nag-ugat ang diaconate sa Bible? At pangatlo, the nature of the diaconate. At pang-apat, the responsibilities of the diaconate. Now, we have decided to come up with this topic, special topic, sa ating pag-aaral ngayong hapong ito at masundan pa ito sapagkat ang ating iglesia ay dumadaan sa maingat na proseso ng pagtatalaga ng mga diakono, and we have to do it the biblical way. We have to do it the way as revealed in the Word of God. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon at gamitin niya ang message na ito upang mapakain ang ating kaluluwa. And there is some point of our spiritual need na ma-meet ng pag-aaral ng salita ng Panginoon sa hapong ito, particularly ang ating paglago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, whether you are a deacon or not. Tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos dahil hindi po nagkulang ang inyong salita. Naway namnamin namin ito at magalak kami sapagkat ito ay institusyon na nanggagaling sa God-breathed revelation. At naway ma-refresh ang aming isipan patungkol sa mga bagay na ito at tulungan ninyo ang inyong lingkod na unang-una ang message ay hindi ma-reduce into mere lecture type. Naway ang exhortational element na nangungusap sa aming kaluluwa ay mapapanatili at nawa ay lumago kami sa aming pagkakilala sa inyo at paglilingkod sa inyo. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The biblical word for deacon. Kung ating pag-aralan ang salitang diakono sa Biblia, galing po ito sa Greek word na diakonos. At ang ibig sabihin nito ay simple lang, servant or minister. Hindi po ordained minister ang ibig sabihin, but a minister in the sense of a helper, katulong, katuwang. Yun pa talaga ang biblical usage ng salitang diakonos. Ang verb usage nito, which is diakoneo, ay meron pong idea na to serve, to minister, to care for, and to wait on. Katulad ng mga waiter na maghihintay sa hapag upang maglingkod. That's it. And in fact, ang parihong noun at saka parihong verb ay napaka-common po sa bagong tipan. And so, in one sense, kung isipin po natin ang salitang diakonos or deacon, isipin po natin yung salitang alipin or lingkod or servant. When we talk about deacons, we are talking about servant. At ang pagiging alipin ay applicable po para sa bawat isa sa atin. In fact, isa sa pinaka-profound na passages sa bagong tipan ay mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Mark chapter 10 verse 45. Please turn there. And this is the example of the Lord Jesus Christ. Mark chapter 10 verse 45. At sinasabi po ng ating Panginoon, the Son of Man did not come to be served. This is the word. But to serve, diakoneo, and to give His life a ransom for many. And so, there is a sense na kung titingnan po natin at susundin po natin ang pattern ng ating Panginoong Hesukristo, it means na ang bawat isa po sa atin ay diakonos. Ang bawat isa po sa atin ay alipin. We are servants of one another if we are to follow the example of the Lord Jesus Christ. In fact, ginamit din ni Apostle Paul ang parihong salita sa Galatians chapter 5 verse 13. Please turn there. Galatians chapter 5 verse 13. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa Galatia kapitulo 5 versikulo 13. And the word of God says, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. So, in this generic usage of the word deacon, this applies to all of us. We are supposed to serve one another. We are actually servants of one another. At pinakita ng ating Panginoon yung example sa John chapter 13 kung saan hinugasan po niya ang mga paa
ng kaniyang mga disciples. Tumanggi po si Peter, pero sabi po ng ating Panginoon, if you will not allow me to wash your feet, you have no part in me. So, Christ washed His disciples' feet. And then, sinabi po ng ating Panginoon after that His disciples are to love one another and they are to serve one another bilang pagsunod sa example na ipinakita ng ating Panginoon. So, there's a real sense in which all of us are deacons, actually. All of us are servants. We are to be ministering to all. We are all to be ministering to people. We are to be serving to people in the kingdom of God. Ngunit ang salitang diakonos, on the other hand, ay ginagamit din ito sa banal na kasulatan in a technical sense. Ang ibig pong sabihin, ito po ay tumutukoy sa opisina ng diakono, church office na in-institute ng banal na kasulatan mismo. And there are only 2 passages in the scriptures na ginagamit ang salitang diakonos in the technical sense, yung church office. 2 lang, ang Acts chapter 6 na ginamit po natin kanina. Hindi po yung church office ang usage, but deacon to mean the generic way to serve and to wait tables. Ang isang passage ng scriptures na ginamit ang salitang diakonos in a technical sense ay nasa Philippians chapter 1 verse 1, kung saan binati po ni Apostle Paul ang mga pastors and deacons, mga elders and deacons. So, the usage of deacon there is technical, referring to church office. And the other passage ay ang pangalawang teksto natin sa hapong ito, yung 1 Timothy chapter 3 verse 8 hanggang sa 13 na tumutukoy po sa office of the diaconate. And interesting din na malaman po natin mga kapatid na kung basahin po natin ang parallel passage ng Titus chapter 1, wala pong parallel details or qualification para sa office of the deacon doon, kundi ang nireplicate ni Apostle Paul ay ang office of the elders lang. And that brings us a very important thing about the distinction between pastors and deacons. Ang ibig pong sabihin, meron pong malinaw na delineation between elders and deacons. Pero ang elders at saka ang deacons ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos in a complementary way. They function together in many ways in the life of the church. And that is why for over a year now ay talagang meron pong regular na fellowship and oversight ang pastor at ang dalawa nating diakonos. What a blessing it is na nagkakaisa, one page sa paglilingkod ng ating Panginoon. How good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. When the pastor and the deacons are on one page rather, sa mga plano at pagpapatakbo ng iglesia sa ilalim ng guidance ng salita ng Panginoon. Remember the warning of the Lord Jesus Christ. General principle, a kingdom divided among itself will not stand. Kaya mahalaga ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. That's the first point. Pangalawa, the biblical roots of the diaconate. Bakit po ba nabuo ang ministry of the deacons? Ang pastoral ministry, the ministry of the overseer and the eldership, meron pong Old Testament counterpart. Yung mga pari na naglilingkod sa temple. So meron pong Old Testament counterpart. Pero ang office of the deacons, that is something unique to the New Covenant community. Unique sa iglesia po ng ating Panginoon. Even in the Old Testament, makikita po natin na ang pinagmulan, ang biblical root ng diaconate, ang principle, makikita po natin kahit sa Old Testament. Ang pinakadahilan kung bakit in-institute ang office of the deacon is the presence of the poor and the needy in the church at ang malasakit ng Panginoon para sa kanila. Yun talaga ang pinakadahilan kung bakit nabuo ang office of the diaconate. Yung presensya ng mga mahihirap at mga nangangailangan sa loob ng iglesia at ang malasakit ng ating Panginoon para sa kanila. And kahit sa Old Testament times,
Ang Panginoon ay meron pong malasakit sa mga naghihirap sa kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan po ni Moses, ay nagbibigay po ang Panginoon ng maraming mga regulasyon para sa pagkalinga, pagkandili, pag-alaga sa mga mahihirap, especially sa mga Israelites, sa bayan ng ating Panginoon. At ang concern na ito ay nagpapatuloy sa bagong tipan. Matthew chapter 25, verse 34 to 40 once again. Ito po ang heartbeat ng church, na ang mga naghihirap, ang mga nangangailangan, ang mga destitute sa ating kalagitnaan ay matagunan. Matthew chapter 25, verse 34 to 40. Ang sabi po dito, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? Ibig sabihin, hindi sila aware na ginawa na pala nila yung ministry. They were not thinking of themselves and their accomplishment. Kumbaga hindi self-centered ang kanilang paglilingkod. Ang tanong nga nila, nagawa namin yun? Nagawa namin yun, hindi sila nangingwenta na, nagawa, may punto na kami, malaking punto sa langit. They were not aware. Meaning to say, ang kanilang paglilingkod ay hindi po scripted, mga kapatid, mga kaibigan. Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. So meron talagang malasakit ang Panginoon sa mga naghihirap na mga tao niya. Remember, ang sabi po ng ating Diyos, the poor will always be with you. Kaya hinihikayat ni Pablo ang lahat ng mananampalataya sa Galatians chapter 6 verse 10. Please turn there. That the church ought to do good to all people, especially to those who belong to the household of faith. Galatians 6:10, ang sabi po dito, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Now, there is a pure and undefiled religion. Tunay na religion. Remember, religion is to connect with God. And one of the evidences that we are connected to God is when we have the heart for the poor and the widows. James 1:27, please turn there. James chapter 1 verse 27. Ang sabi po dito, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Please turn to chapter 2, verse 5 ng James. Chapter 2, verse 5. So ang dalisay na relihiyon, ano yon? Dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Chapter 2, verse 5. Ang sabi dito, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan? Ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya. And there are so many other passages in the scriptures wherein the people of God are really exhorted to show love and compassion to the poor in our midst. 1 John chapter 3 verse 16 to 18. Ito po ang dahilan, ang pangunahing dahilan kung bakit na-institute ang opisina ng diakono sa loob ng iglesia. 1 John chapter 3 verse 16 to 18, ang sabi dito, dito natin nakikilala
ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kaniyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito ay nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kaniyang damdamin, paanong nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa kaniya. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So this is an exhortation to all of us. Maaring kailangan siguro nating ibuka ang ating mga mata. Let us open our eyes wide and be sensitive to the needs of the brethren in the church. Maaring nahihiya lang sila na magsabi sa atin. Kaya kinakailangan din na maging sensitibo ang mga kapatiran sa loob ng iglesia. And let us pray. Let us pray. And that is why deacons are needed in order to administer the benevolent ministry of the church. Kasama na po doon yung empowerment sa mga nangangailangan upang magiging long-term and permanent po ang katugunan sa kanilang pangangailangan. The wisdom of the old Chinese people ay applicable pa rin sa puntong ito. Give a man a fish, and he will be able to eat for one day. But teach him how to fish, and he will be able to eat for a lifetime. At saklaw po ito ng ministeryo ng diakono. Pangalawa, bakit nag-ugat or sumulpot or in-institute ng Panginoon ang ministeryo ng diakono sa loob ng iglesia? Upang ang mga pastor ay makapaglaan ng prioridad sa ministeryo ng salita ng Diyos at ministeryo ng pananalangin. Yun talaga ang pinakarason. Acts chapter 6 verse 2. So deacons are for the pastors so that they won't be hindered from attending to the ministry of word and prayer, which are the basic job descriptions of a minister of the gospel. Acts chapter 6 verse 2. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. And then verse 4. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Now, it doesn't mean to say that the pastor should no longer touch towels and basins in the church. That doesn't mean to say. May mga times din na ang pastor ay tumutulong sa mga mundane affairs, and that would be a blessing and the privilege to also do that in that physical capacity. But the primary and basic job description of a minister of the gospel is to focus his attention and energy in the meditation of the Word of God, in the study of the Word of God, so that the people in the congregation will not starve, upang hindi magutuman sa salita ng Diyos. At pangatlong rason kung bakit na-institute ang opisina ng diakono ay upang magkaroon po ng decency, magkaroon po ng kaayusan and visible integrity in the affairs of the church. What will happen if the pastor is the pastor and he is also the one holding the money of the church? That has 100% appearance of evil, mga kapatid, mga kaibigan. That has 100% appearance of malice. And that is why the office of the deacons is instituted for that purpose. Merong kaayusan at kahusayan sa loob ng iglesia na tinatanggal ang lahat ng avenue upang pagdudahan ang integridad ng manggagawa ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Please turn there. Ang sabi po ni Apostle Paul, in the context of using spiritual gifts in the church, but this is also applicable for the operation of the church as far as an administrative concern or cases are concerned. 1 Corinthians 14:40, subalit gawin ang lahat. So lahat ay lahat. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Hindi nga
Si Apostle Paul ang nanguna sa pag-transport ng funds mula sa mga churches patungo sa mga kapatiran na nangangailangan doon sa Jerusalem. 2 Corinthians chapter 8 verse 20 and 21. Talagang ginawa ni Pablo iyon na may kaayusan upang hindi sila maparatangan. 2 Corinthians chapter 8 verse 20 and 21. Ang sabi po dito, iniiwasan namin ito upang huwag kaming sisihin tungkol sa kasaganaang ito na aming pinangangasiwaan. Kasaganaan, yung benevolence na nakolekt para sa mga believers sa Jerusalem. Sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng mga tao. And hence, the orderly collection of funds, benevolent funds from the churches to be sent to Jerusalem as an aid. Yun po ang pangalawang punto, ang pinag-ugatan ng opisina ng diakono sa loob na mababasa natin sa Biblia. Pangatlo, the nature of the diaconate. Ang katangian ng diaconate ministry. Now, idea po ito ng marami. The diaconate is co-equal and independent branch of government with that of the eldership. Na ang diaconate daw ay co-equal and independent branch of government with that of the pastorate. Ang pastor ay responsible sa spiritual matters in the life of the church. Ang diakono ay responsible sa physical and material matters in the life of the church. Equal, independent, but that is not what the Bible tells us. Ang diaconate, according to the Bible, is a helping office. So, nasa ilalim po siya ng oversight of the pastor. But, the pastor empowers the deacons to the point na hindi po micromanagement ang ginagawa ng pastor, kundi macromanagement. Ang micromanagement is magiging hands-on ng pastor sa mga financial matters sa church, which is a big no. That is why the deacons are ordained for that. But the pastor, being the overseer, engages in what we call macromanagement. Oversight. Kumbaga, tinitingnan lang, general idea. Pero kung lalangoy ang pastor sa diaconate work, that defeats the purpose of the diaconate ministry. Hindi po lumalangoy ang pastor. But that goes on without saying na ang deacon ay equal branch of government sa pastorate. Dahil kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, the diaconate is a helping office. They are the ones na itinalaga with the management of the essential and mundane affairs of the church in order to relieve the pastors from the burdens and that they might be able to devote themselves to the ministry of prayer and the ministry of the Word of God, gaya ng naipaliwanag na sa Acts chapter 6. And yet, katulad ng kahit anumang delegated authority sa loob ng iglesia, ang mga diakono ay nasa ilalim ng oversight at pamumuno ng pastorate. Hindi po equal magkatabi, but pastor and deacons. Because according to the Word of God, the entire life of the church is under the rule and administration of the elders. And that is why tinawag pong episkopos. Epi means over. Scopus is scope. So oversight. Nasa pamumuno, oversight. Kaya kung ang mga diakono ay nangangailangan din ng general na gabay ng pastor, ang pastor ay nagbibigay din ng general na gabay sa mga diakono. From time to time ay meron pong fellowship and oversight ang pastor sa mga deacons from time to time. Once a month or once in every 2 months or as the need arises. And the deacons ay mga lingkod to help the pastors in their work. In other words, ang mga diakono, sila po ang extra na mga mata ng pastor. Kasi tinitingnan po nila ang pangangailangan at problema ng mga kapatiran at nagme-message din sila sa pastor. And the pastor prays for the members.
this past 1 year, napaka-tremendous po ang biyaya at pagpapala na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating iglesia dahil sa ministeryo ng 2 diakono. Extra eyes. Merong kapatid na nanghihina, merong kapatid na nangangailangan ng tulong. Talagang nagme-message sa pastor. And pinagpipray. And pinag-uusapan din para matulungan. So, the deacons are like extra eyes, ears, hands, and feet of the elders in the management and essential and mundane issues in the church life. And hence, ang pinakaunang community outreach na ginawa natin noong church anniversary ay talagang malaki ang ginhawa dahil ang ating mga diakono ay ginamit ng Panginoon to organize everything and to delegate and to mobilize ang mga kapatiran sa loob ng iglesia. And that leads us to the fourth and final point of our meditation this afternoon. Lord, be willing. Sa second part ng message na ito, ay sama-sama po nating pag-aralan at tingnan ang mga qualifications ng pagiging diakono. And let us study it carefully this time so that we will be aware and we will grow, lalong-lalo na tayo po ay nasa proseso ng pagtatalaga ng diakono. But for the meanwhile, what are the responsibilities of the diaconate? Well, nabanggit na po kanina sa Acts chapter 6, one of their responsibilities is serving tables. Ibig sabihin, they take care of the physical needs of the poor and needy in the body of Christ. They take care of the physical needs. Ang salitang diakoneo means to serve, to care for, to wait on. In Acts chapter 11 verse 29, sila po ang in charge sa distribution of funds to relieve the poor. Yun din ang nakasaad sa Romans 15:25 and 26 and verse 31, 2 Corinthians chapter 8 verse 4 and chapter 9 verse 1. At kung meron pong relief operations, ang mga diakono po ang nag-organize upang ma-distribute ang mga pagkain, ang mga clothing, ang mga provision ng shelter, matitirhan para sa mga nasalanta ng kalamidad. And later, sa 1 Timothy chapter 5, we see the deacons in action upang tugunan ang pangangailangan ng mga babaeng balo na wala ng pamilya na nag-aalaga sa kanila. So in other words, ang mga diakono ay nag-organize and they take care of these physical needs. Ang implication po mga kapatid is that the physical needs of the church are under the care and oversight of the diaconal ministry. Well, marami po. Kaya nga, lumalaki, salamat sa Panginoon, pinagpapala ang gawain, lumalaki din ang pangangailangan, lumalawak ang saklaw ng mga diakono. Kaya nga, magdadagdag tayo ng diakono sapagkat ay salamat sa Panginoon dahil pinalago ang ating iglesia. Ito lang ay ilan sa mga examples na maaaring gawin ng mga diakono. The care and preparation of the place where the church meets. It doesn't mean to say na ang mga diakono ay sila lang yung gumagawa at hindi na sila tinutulungan. But they are in charge of the management of this ministry. The care and preparation of the place where the church meets. The care and accounting of the church's money and properties. Books, funds. Wala tayong hymnal, pero marami tayong mga books dyan. Ina-account din yan. So parang librarian din pala ang mga diakono. Nagkikip ng record. The payment and keeping a record of the light, water, and other bills of the church. And then, sila ang nagmamanage ng benevolent fund, yung tulong para sa mga nangangailangan, sino ang tutulungan, magkano ang tutulungan, how much to give. It is in the discretion of the deacons. And nagpo-provide din ang mga diakono ng support and financial aid sa mga pastors upang sila po ay makapag-concentrate sa gawain ng paglilingkod sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa iglesia.
And they're also sensitive to the ministerial needs of the pastors. Laptop, mga sound system katulad nitong ginagamit natin ngayon, ay talagang hindi ko alam, ay saklaw na po ito ng mga diakono. And sa darating na linggo, is it next Sunday, first Sunday of the month? Water baptism, may meron na po tayong portable pool na gagamitin po natin upang ang ating water baptism ay gagawin po natin sa araw ng linggo at masasaksihan po ng lahat. So ang mga diakono po ang nagpaplano po sa lahat ng mga ito. Now, papaano natin i-apply? Baka iisipin po natin ay bulaklak na ako sa kaharian ng Diyos. Ang pinaka-devastating para sa isang basketball player ay natapos na lang yung game, hindi siya nakascore. Ang tawag po sa kanya ay flower, bulaklak. O hindi man lang nakashoot kahit isa. Sa paglilingkod po natin sa kaharian ng Diyos ay sana ay hindi po tayo maging flower na walang contribution na score sa team. Ang paglilingkod po natin sa katawan ni Kristo ay isang calling na ibinigay ng Diyos hindi lamang sa mga church office bearers katulad ng pastors and deacons. Nung inexplain po ni Apostle Paul ng mga tao ng Diyos ay kinakailangan gamitin ang kanilang mga gifts, mga kaloob to use inside the church, ay hindi po iniisip ni Apostle Paul ang mga select individuals lamang, kundi ang lahat ng mga tao ng Diyos na niligtas niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. May mga gifts inside the church, katulad ng teaching. Not necessarily pastor ay magtuturo dahil merong mga gifted men na merong ability to teach. Ang teaching gift ay ini-exercise according to the gift na ipinagkatiwala ng Panginoon sa isang tao. May mga gift of giving, may mga gift of shaking hands or hospitality sa mga bisita po natin. Gawin po natin ang lahat ng mga bagay para sa ikalalago ng kaharian ng ating Panginoon. Niligtas tayo ng Diyos. Ni-rescue niya tayo mula sa kaharian ni Satanas. Dati tayong naglingkod sa kasalanan. Ngayon po ay inilipat niya tayo sa kaharian ng Diyos. At tayong lahat, let us use our members, body members, to serve the kingdom of God. At yun ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang gift of the pastor na magtuturo in order to equip the saints for the work of service. Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. Lahat po ay walang exempted. Ang sabi po dito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, upang ihanda ang mga banal. So hindi lang ang mga pastors at mga diakono, kundi ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. So, the challenge is, let us obey this call and be active, faithful servants of the King of Kings and the Lord of Lords. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi natin ito ituring na kabigatan, kundi ituring natin ito na kagalakan. Totoo, ang paglilingkod ay hard work. At may mga times that we grow tired and we face difficulties in the service of the Lord Jesus Christ. But the good news is that hindi po nagkukulang ang sustaining grace ng ating Panginoon. God gives sufficient grace and even more grace as the needs of the people of God become greater and the needs of the ministry become bigger. God's grace is greater than all of our needs.
ang paglilingkod sa kaharian ng Diyos ay napaka-unique sapagkat ito po ay nag-ugat sa redemption. Tinubos niya tayo mula sa kaharian ng dyablo, mula sa kasalanan, and out of gratitude sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay naglilingkod tayo sa Kanya ng may kagalakan. And then, unique ang paglilingkod natin sa Panginoon because ang model po ng ating paglilingkod ay ang hari. Ang hari na naghugas ng mga paa ng Kanyang disciple. So we want a model for service. Look to Jesus Christ. He was into towels and basin para paglingkuran ang mga kapatid. The servanthood of Christ. And then, unique ang character ng paglilingkod natin sa kaharian ng Diyos because it is motivated by God's holy love. Pag-ibig ang siyang nag-drive po sa atin sa lahat ng ating ginagawa. And ang pag-ibig po ay nagka-cast out sa lahat ng mga takot. Di ba? May mga time na tayo ay natatakot na i-carry out ang task ng paglilingkod, but love to the Lord Jesus Christ casts out all fears. Sa paglilingkod ay hinahamon din tayo sa mga rough character, probably, mga baggages ng mga kasamahan po natin, hinahamon, may mga tension, but love covers multitudes of sin and weaknesses. Unique po ang paglilingkod po natin sa kaharian ng Diyos. At para sa mga wala pa kay Kristo, kung hindi ikaw naglilingkod sa haring kataas-taasan sa banal na Diyos, malinaw ang salita ng Diyos na ikaw ay naglilingkod sa kasalanan at naglilingkod kay Satanas. Nawa po ay makita mo ang tunay mong kalagayan, kaibigan, at ikaw ay lumapit kay Kristo. Talikuran ang kasalanan, talikuran si Satanas, talikuran ang mundo, at tumawag kay Kristo at tatanggapin kaniya bilang mamamayan ng kaniyang kaharian sa pamamagitan lamang ng kaniyang biyaya. Mahal po ang American citizenship. Kailangang mag-apply ka sa embassy, may quiz-quiz pa daw yan, mag-swear allegiance ka, matinding proseso ang ating pagdadaanan. But citizenship in the kingdom of God has been purchased and paid for by Jesus Christ Himself, by His blood and righteousness. And all that we have to do is to seek refuge in Him. Ang mga Syrian refugees ay nahihirapan dahil halos wala ng mga bansang tumatanggap sa kanila. Ang mga Russian refugees noong una sa panahon ni Elpidio Quirino ay hindi tinatanggap ng ibang bansa maliban sa Pilipinas, particularly in summer. Ang mga Jewish refugees, President Manuel Quezon opened the doors of our country because other countries refused to accommodate the Jewish refugees during the World War I. Mga kapatid, mga kaibigan, and we are refugees because sin is a cruel taskmaster. We are refugees because sin is not only a cruel taskmaster, but it is determined to destroy our soul forever. And if we flee from sin and seek refuge sa kaharian ng ating Panginoon, salamat dahil walang visa na kinakailangan, walang limitation. As long as you see your need of forgiveness and cleansing, ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa Kanyang kaharian. And once you are admitted into His kingdom by faith alone, in the merit of His blood and righteousness alone, you will be given the privilege of serving the King of Kings and the Lord of Lords. Don't you like that, my dear friend? Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, o aming Panginoon, sa mensahe ninyo sa hapong ito. Naway nangusap ito sa bawat isa sa amin. At naway ang aming puso ay mapanatag kung kami ay nagpapasakop sa inyong salita sa prosesong pinagdaanan ng inyong iglesia. Tulungan ninyo kami na magtiwala sa inyo sa kabuuang prosesong ito. At tulungan ninyo kami na magkaroon ng pusong naglilingkod sa inyo ng may kagalakan at hindi ituring ang paglilingkod sa inyo ng kabigatan. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.